Send the light, the blessed gospel light. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. Good morning po, good morning. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang tulog ninyo? Kumusta po ang gising ngayong umagang ito? Araw po ng Biyernes, ika-19 ng buwan po ng Pebrero. Ang inyo pong nakikita sa akin pong likuran ay totoo po ito. Ako po ay naririto sa isang lugar dito po sa Arayat, particular sa San Isidro Village, subdivision. Dahilan po sa mamaya po pagkatapos ng ating pong devotional ay kakausapin po natin ang may-ari ng ating pong pagdadausan ng ating pong first year anniversary ng Thyroid Ministry. Kaya po kayo po lahat, mga minamahal na mga kapatid, ay wini-welcome po kayo sa umagang ito sa napakagandang sikat ng araw sa lugar na ito at napakalamig ng simoy ng hangin. Kaya po, pray natin ang Panginoon. Ito po ay lumabas tayo sa ating pong studio dahil sa isang mahalagang pakay po natin na mamaya para i-confirm na po natin ang lugar na pagdadausan ng ating pong first anniversary this coming April 19 po. Kaya paghandaan po natin ito mga kapatid. Maraming salamat po doon sa mga kapatid natin na magpaabot na po ng kanila pong suporta na sila po ay dadalo sa ating pong anibersaryo. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, yung pong ating pambati ay gagawin na lamang po natin mamayang gabi. Ito po ay part 1 at mamaya ay part 2 ang ating pong gagawin. Kaya po, ayan po, sumikat na po ang haring araw. Kaya hindi na po ako magtatagal dito. Baka mainitan na po tayo dito mamaya. Kaya sa pagpapatuloy po mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na tayo po lahat ay yumko at tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Diyos, mapagpala po naming Ama. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pag-ibig, sa inyong pag-iingat na aming naranasan sa buong magdamag na aming pagtulog. Panginoon, sa kalagitnaan po ng kalikasan at kagandahan na inyo pong nilikha, tunay na kamangha-mangha o Diyos ang inyo pong mga gawa. Sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, gabayan po kami ng iyong Santong Espiritu. Bigyan kami ng karunungan upang amin pong maunawaan ang inyong pabalita sa umagang ito at sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin na nakakonek na po ngayon. Nihiling po namin ang lahat ng ito. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At ngayon pong umaga ay ating pong tutunghayan ang ating pong paksa sa ating pong devotional na ang pamagat ay matagumpay na pagdating. Ang ating pong, ito po ay part 1 dahilan po sa may mga points ako na gustong i-share sa inyo sa ating pong devotional na 8 at hindi ko po matatapos ito, baka sisikatan po tayo ng mainit na araw dito. Tayo po ay nasa open air, dito po sa kalagitnaan nitong San Isidro subdivision. At dito po
yung bahay ng isa sa ating pong supporter sa ating pong Thy Word Ministry. So, ang pamagat po mga kapatid ay matagumpay na pagdating. At ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa aklat po ng Sakaraya, Kapitulo 9, ang talata po ay 9. Narito po ang sabi, narito ang inyong hari o iyong hari ay darating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno na anak ng asnong babae. Ito po ay isang prophecy sa panahon po ni Sakaraya na inilarawan at inulaan ng ni Sakaraya na ang pagdating ng ating Panginoon. So, after 3 years, mga kapatid, after 3 years, so more than 3 years, ng ating Panginoon ay nakasakay sa isang asno. At siya po ay pumasok sa siyudad ng Jerusalem. Yan. Ang sabi dito, sinunod ni Kristo ang kaugalian ng mga Hudyo para sa isang pagpasok ng isang hari. Ito po pala mga kapatid ay kaugalian ng mga Hudyo. Alam niyo po kung inyong natatandaan, sa panahon ni Haring Saul, nang siya po ay i-declare na unang hari sa Israel, nang siya po ay pumasok sa Jerusalem, ay nakasakay din po siya sa isang asno. Ayan, yan po pala. Kaya kaugalian ng mga Hudyo sa pagpasok ng isang hari sa bansa o sa siyudad ng Jerusalem. Ang hayop na kanyang sinakyan ay ang sinakyan ng hari ng Israel. Ito nga po si Haring Saul. At ang sabi sa atin dito, at ang hinula ng propesiya na sa gayong paraan ay darating ang Mesyas sa kanyang kaharian. Kaya nga po mga minamahal na mga kapatid, nang dumating ang ating Panginoon at nang siya po ay pumasok sa siyudad ng Jerusalem, siya po ay nakasakay sa isang asno. Ngayon, nang makita ng maraming mga tao ito, lalong-lalo na yung mga common people during that time na sa kanila pong pagkaalam, kasi alam po nila ito pong sinabing ito ni Sakaraya na ang ating Panginoon kapag siya ay dumating sa kanila pong anticipation na siya ay isang hari na maghahari sa Israel at magkakaroon na po na tinatawag na kalayaan o liberation ang bansang Israel sa kamay ng mga Romans. Ayan po ang kanila pong nasa sa isip. So, magiging katuparan na po ng hulang ito sa hula ni Sakaraya na nandoon na nakasakay sa isang asno ang ating Panginoon at ang mga tao ay tunay na natutuwa, nagagalak, bagamat hindi po marangya mga kapatid ang pagsalubong sa ating Panginoon dahil wala po silang mga mamahaling mga gift. Ito po palang pagpasok ng isang hari. At pasisimulan na niya ang kanyang paghahari, ay mayroon po palang mga kaloob ang mga tao para sa kanya. Ibig sabihin, mayroong mga pasalubong sa kanya. Ang ating Panginoon, ang mga tao noon ay hindi po marangya. Ano po ang ginawa nila? Yung kanila pong mga damit lamang, yung kanila pong sila po ay nagtanggal ng mga dahon. Kaya pala mayroon tinatawag na yung palm. Palaspas. Kung Tagalog po yung palaspas. Yun po ang inalagay po nila sa dinaanan ng ating Panginoon. Kaya napakasaya po nila at napakaligaya at inaasam-asam po nila na balang araw, ito pong propesiyang ito, ang hari na kanila pong inaasahan, ang Mesaya, ang siyang magbibigay ng tagumpay at kalayaan sa kanila. Subalit, ang tanong po sa atin dito, mga kapatid, ay why did Jesus ride a donkey? Bakit donkey? Bakit asno ang sinakyan ng ating Panginoon? Mayroon pong 8
na 8 puntos dito na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, na makikita natin na ito pong pagsakay na ito ng ating Panginoon sa isang maamong hayop na ito na donkey ay mayroon po itong sinisimboluhan. Mayroong tinatawag na significance ang kanya pong pagsakay. Ang kanyang pagsakay na ito ng asno ay hindi po parang wala lang masakyan ng Panginoon. Hindi po. Mayroon pong napakahalagang sinisimboluhan nito. Mayroon pong 8 dito, pero ay ibibigay ko lamang po yung hanggang 3 lang po. Ano? At mamayang gabi ay itutuloy po natin ito sa ating pong devotional, sa Vesper service po natin sa ating pong studio. Number 1 mga kapatid, why did Jesus ride a donkey? Bakit hindi po kabayo? No? Bakit hindi kabayo ang sinakyan ng ating Panginoon? Bakit hindi ibang hayop? Bakit ito ay donkey? Number 1 mga kapatid, Christ is claiming His rightful place as the prophesied Messiah. Ito po mga kapatid ay inaangkin ng ating Panginoong Kristo yung kanya pong yung katunayan na siya po ay ang siyang hinulaang Messiah na darating at siya po ang magbibigay ng kalayaan sa bansang Israel. No? Rightful place as the Messiah. Mga kapatid, ito po ay katuparan ng hula sa banal na kasulatan o yung sa lumang tipan. Ano? Particular mga kapatid, dito po sa Sekaraya chapter 9 verse 9 na siya po ang sabi sa atin ay nakasakay sa isang asno. So ibig sabihin, ang Panginoon ay nakita na po nila. Actually, sa isang chapter 13, kung hindi ako magkamali mga kapatid, na pinili ng Panginoon yung siya po ay pasakayin sa isang asno. Yan ay kahilingan sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin mga kapatid, at nang makita ng maraming mga tao, mga common people, ang pagsakay na ito ng asno ng ating Panginoon. Ito na, this is now the right time. Nang sabi, ang Messiah ay dumating na upang ibigay ang kalayaan o liberation sa kanyang bayang Israel. So, Christ is claiming His rightful place as the prophesied Messiah. Number 2, why did Jesus ride on a donkey? Jesus rode a donkey to symbolize peace. Kaya nga po nabanggit ko na kanina, kapag pala ang hari ay sumakay sa isang kabayo, ang ibig sabihin mga kapatid, ang kabayo ay war horse. Yan. Ginagamit po yan sa labanan. No? Labanan sa gera noon sa panahon nila. Subalit ang ating Panginoon ay dumating po at pumasok sa Jerusalem, hindi po isang hari na makikipaglaban, kundi it symbolized peace. Ano ho? Hindi po labanan, hindi po gera, hindi po pagte-take over ang gagawin ng ating Panginoon, kundi magdadala siya ng kapayapaan, katulad ng sinasabi dito, siya ay matuwid at magtatagumpay, mapagpakumbaba. Kita nyo itong paglalarawan dito sa ating pong susing talata. Darating siya na matuwid, matagumpay, subalit mapagpakumbaba. May dala siyang kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, nang isilang ang ating Panginoon at ibalita ng anghel o ng anghel sa mga pastor, ang sabi niya ay may dala akong mabuting balita. Ang sabi, mabuting balita. Kaya ang pagdating ng ating Panginoon, ng pagpasok niya sa Jerusalem, ay may dala po siyang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagpasok ng ating Panginoon maging sa ating mga buhay
ay bibigyan tayo ng kapayapaan. Sapagkat siya ang may dala ng mabuting balita sa atin mula sa ating Ama, na siya ang kanyang isinugo para sa kanyang bayan na magliligtas hindi po sa kamay ng anumang mga mapang-aping mga bansa, mapang-aping makapangyarihang mga hari, kundi sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapangyarihan ng kasalanan na nagdudulot sa atin ng pasakit sa ating buhay. Kaya ang pagpasok na ito ng Panginoon na sakay ang isang asno, ito ay sinisimboluhan ng kapayapaan, ng kapakumbabaan. Ipinakita niya ang kamuan sa mga taong sumusunod sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Ang pangatlo, mga minamahal na mga kapatid, why did Jesus ride a donkey? Pangatlo, Christ's journey on a donkey hearkened back to the foreshadowing of a father sacrificing his only son. Natatandaan niyo po ba, mga kapatid, nang si Abraham ay ialay niya itong si Isaac. Natatandaan niyo po, ito palang pag-aalay na ito na ginawa ni Abraham at ni Isaac. Ito po ay sumisimbolo o naglalarawan sa pagdating din ng ating Panginoon. Simula sa kanilang tahanan at patungo doon sa Mount Moriah, si Isaac, mga kapatid, ay nakasakay po sa isang asno. Nakasakay sa isang asno. At kasama niya ang kanyang ama. At pagdating doon sa lugar na iyon, ito palang nakasakay sa asnong ito na si Isaac, ay siya ay iaalay ng kanyang ama sa ating Panginoon. So mga kapatid, ito po ay paglalarawan at ibinabalik yung pangyayari na naranasan ni Abraham at ni Isaac nang ialay mismo ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinahintulot ng ating Ama, ng ating Panginoon Kristo, ay sasakay sa isang asno papasok sa lungsod ng Jerusalem. Sinisimboluhan na siya po ay iaalay niya ang kanyang buhay alang-alang po sa bawat isa sa atin. So mga minamahal kong mga kapatid, napakagandang paglalarawang ito ng pagpasok ng ating Panginoon sa bansang Jerusalem. Napakaganda at napakamatagumpay, mapayapa ang pagpasok ng ating Panginoon sa ating mga buhay kung atin po siyang i-welcome, mga kapatid. Kaya nga't ang mga tao noon, i-welcome nila ang ating Panginoon, anuman yung kanila pong nang ihanda nila, sinasalubong nila at sila ay umaawit ng Hosana at mapalad ang taong tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ngayon pong umaga, kung ang ating Panginoon ay pumasok sa Jerusalem bilang Mesaya, bilang tagapagligtas, siya ay pumasok sa Jerusalem na may dala ng kapayapaan, may dala ng kapanatagan, mayroong dalang pag-asa sa lahat ng mga inaapi at inaalipusta at pinahihirapan ng kasalanan. Ang Panginoon ay papasok din sa ating mga buhay. At ang sabi dito ay iaalay niya ng lubusan ang kanyang sarili, alang-alang sa kaligtasan, alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa tagumpay ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ngayon pong umaga, di po ba natin i-welcome kung papasok ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at bibigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan at tagumpay sa lahat ng mga pasakit,
sa lahat po ng ating mga pagsusumakit, sa lahat ng mga struggle natin sa buhay natin, sa lahat ng ating pong kagulumihanan, sa lahat ng ating mga problema, sa lahat ng ating mga suliranin, at lahat ng pasakit sa ating buhay. Papasok ang Panginoon, dala-dala ang kapayapaan, dala-dala ang tagumpay, dala-dala ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Inyo po bang i-welcome ang Panginoon sa buhay natin? Mga minamahal ko mga kapatid, sa umagang ito, nawa, maging sensitive tayo, no? Maging sensitive tayo sa pagtawag, sa pagkatok ng ating Panginoon. Maging sensitive tayo sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapanahunan, maging mismo sa ating buhay. Baka sakaling ito na po ang panahon, ito na ang pagkakataon sa pamamagitan ng ating pong araw-araw na karanasan, tayo ay tinatawag ng Panginoon. At masaya nating i-welcome sa ating mga buhay. Kaya po sa umagang ito, mga minamahal ko, I would like to invite you to open our hearts para sa ating Panginoon upang siya ay pumasok sa Jerusalem ng ating pong mga buhay at lumuklok sa kanyang trono na mismo dito sa ating mga puso. Natatandaan niyo po ba yung ating devotional kagabi? Ito po ay may kinalaman sa mga idols. No? Sabi ko nga what is an idol? An idol, mga kapatid, is anything that takes the place of God in our hearts. That is an idol. Anumang bagay, mga kapatid, sino man, hindi lamang po yung mga larawan, hindi lamang po yung mga images. Anything that takes the place of God in our hearts. Subalit, ngayon pong umaga, papapasukin niyo ba ang Panginoon kung siya man po ay nakasakay sa isang asno ng kapakumbabaan, ng tagumpay, na dala sa atin ang kapayapaan? Sa umagang ito, mga minamahal ko, nais ko po kayong anyayahan na ating pong italaga ang ating pong mga request mamaya, mga kapatid. Ngayong umaga ay mamayang gabi ko na lamang po babasahin at isasama at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pananalangin. Sana po, mga kapatid, kung maririnig ninyo ang sigawan ng mga anghel sa inyo pong mga isipan, sa inyong mga puso, na papapasukin ang ating pong Panginoon sa Jerusalem ng ating buhay, na siyang trono ng kanyang kaharian, ang ating mga puso na pinili ng ating Panginoon na kanyang maging tirahan sa atin. Nawa, mga kapatid, sa umagang ito ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tulungan nawa po tayo at gabayan tayo ng ating mahal na Diyos sa buong maghapon ng ating paggawa sa ating mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoon at tayo po ngayon ay magtatalaga ng ating pong mga buhay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, makapangyarihang sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa napakagandang devotional at pagbubulay-bulay namin sa inyong mga salita. Tunay na ang pagpasok ng aming Panginoon noon sa Jerusalem, na tunay na pinatunayan niya na siya ang Mesaya, na siya ang tagapagligtas, na inaasahan hindi lamang ng kanyang bayan, kundi ng sangkatauhan. Salamat po, Panginoon. At ang kanyang pagpasok na ito at nakasakay sa isang asno, simbolo ng kanyang pagbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay. Ito ay simbolo, Panginoon, na biyaya na ipagkakalob ng aming Panginoon na tagumpay sa lahat ng aming mga struggle sa aming buhay. Amin pong itinatalaga, O Diyos, ang aming pong mga buhay sa iyong mapagpalang kamay. Akin pong idinadalangin ang lahat po ng aming mga taga-subaybay sa programang ito ng Thy Word Ministry. Pagpalain nawa po kaming lahat, O Diyos. Ang aming mga kaibigan, mga kapatid, maging ang kanila pong mga sambahayan, patuloy mo pong pagpalain at
iligtas sila sa anumang uri ng kapahamakan, sa anumang uri ng masamang tangka ng kaaway. Ano man po ang kanilang mga pinagdaraanan sa kanilang mga buhay sa mga sandaling ito. Panginoon, humihingi po kami ng inyong awa, humihingi kami ng inyong tulong. Gabayan mo po at pagpalain ng aming pong mga kapatid sa kanila pong mga struggle sa kanilang buhay, sa kanila pong mga problema. Tulungan nyo po na ma-solve ang lahat ng mga problemang ito. At kung may mga pangangailangan physical, pangangailangan material, pangangailangan spiritual, pangangailangan physical, lalong-lalo na po, Panginoon, batid ninyo ang may mga karamdaman sa kanila. Panginoon, kaawaan nyo po ang aming po mga kapatid. Nais po namin na maranasan nila ang maginhawang pangkalusugan. May mga kapatid po namin na nasa mga ospital. May mga kapatid po kami at mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan na mayroon pong mga problemang physical. Panginoon, dalangin ko po, inyo nawa po silang pagpalain at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Kung may mga problemang pang-pinansyal, pang-material, Panginoon, ikaw po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ang magiging source ng lahat ng mga pagpapala. Sapatan mo po, O Diyos, ang bawat kapatid po namin at mga kaibigan. Tulungan mo po, lalo tigit na makapagtapat at sumunod sa iyong banal na kalooban. Pagpalain din po ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo sa kanila pong pamamahingang pagtulog ngayon. Naway igawad sa kanila ang kapayapaan, pagliligtas din ng inyong mga piling angeles. At sa buong maghapong ito, araw ng paghahanda, tulungan po kaming maisaayos at may handa namin ang aming mga sarili, matapos namin ang lahat ng aming mga gawain, kapurihan sa iyong banal na pangalan, at mahanda kami sa pagsalubong sa araw ng bukas ng araw ng Sabat. Maraming salamat po, O Diyos. Ipagpatawad mo po sa amin ang aming pagkukulang at pagkakasala. Inihiling namin ang lahat ng ito, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.